Iba ang kaso ni Crystal Rogers sa lahat ng nasaklaw ko dahil tunay nitong naapektuhan ang buong komunidad at binago ang Bardstown magpakailanman. Kailangan namin ang tulong ng lahat at ang mga pamilya Valion at Brooks Allen ay dapat magsama-sama para hanapin si Crystal. Tinawag nila akong linggo dahil may nakita silang kakaiba sa akin. Ito ay literal na isang kwento na ilang taon nang ginagawa, isang nawawalang batang ina at isang kaso. 10 taon ang hinintay ng mundo para makita kung paano ito magtatapos. Sa pagkakaalam ko, isa siyang mabuting tao. Wala akong maisip na sino man na gustong saktan siya. Ang teorya ay na may kinalaman ang pamilya sa nangyari. Kung may nangyari sa kanya, hindi dahil sa ginawa niya iyon. Nasa bahay ako. Noong Hulyo 4 na weekend, wala ako sa duty. Yung detective na naka-duty, papunta pa lang sa himpilan ng sheriff nang maaksidente ang sasakyan niya. Tinawagan nila ako at nalaman na nilang iniwan ang sasakyan niya habang papunta ako. Si Crystal Rogers, inang may 5 anak, ay biglang hindi sumasagot sa tawag noong weekend ng ika-4 ng Hulyo 2015. Unang nag-try makontak sa kanya ang anak niyang babae, pero hindi siya makontak. Tinawagan niya si Sherry Ballard, ina ni Crystal Rogers, at tinanong kung may balita siya kay Crystal. Wala ring alam si Sherry at hindi agad nag-alala. Hindi ugali ni Crystal na hindi palaging makipag-ugnayan sa kanyang mga anak at pamilya. Ang ina ni Crystal Rogers kaysa mga file ng mga nawawalang tao. Sa puntong iyon, wala talagang ebidensya ng anumang masamang nangyari. Bihira nilang tawagin ang detective sa kaso ng nawawalang tao. Kaya agad mong mapapansin na may kakaiba sa kaso na hindi komportable para sa mga deputy na kumuha ng ulat. Kahapon ng 3:00, pumunta sa opisina ng sheriff ang isang miyembro ng pamilya para iulat na nawawala si Crystal Rogers. Ilang sandali pa, nakita ng isa pang kamag-anak ang kotse ni Crystal malapit sa 14-mile marker sa Bluegrass Parkway. Nag-alala ang lahat dahil may flat na gulong ang sasakyan. Nasa ignition pa ang susi, may cellphone, shot bag sa passenger seat. Talagang kakaiba. Wala akong kilalang babae na iniiwan lang ang susi ng kotse at bag sa upuan kapag iniiwan ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Ang huling taong alam naming kasama ni Crystal ay ang kanyang nobyo o kinakasama. May anak sila, nakatira sila dito sa Bardstown at ang pangalan niya ay Brooks Howe. Gusto kong malaman ng lahat yon. Lubos siyang nakikipagtulungan at tumutulong sa investigasyon namin. Wasak ang loob ng pamilya ni Crystal na kanilang ipinagmamalaki at kaligayahan. Mahal na mahal nila ang kanilang mga anak at nang mawala si Crystal, parang may nawawala na sa kanila na hindi na magagamot. Agad na naging malinaw na hindi ito magiging karaniwang kaso ng nawawalang tao. Sa puntong yon, hindi mo alam kung ano ang mahalaga o hindi dahil hindi mo rin alam ang hindi mo alam. Kaya napakadinamikong investigasyon ito dahil hindi mo alam ang susunod na pupuntahan. Walang bangkay, sandata o dugo. Doon nagsimula ang lahat sa pagkawala niya at walang bakas na nagtuturo kanino man noon. Si Crystal ay mapagmahal na inang may 5 anak at suportado ng pamilya sa Bardstown. Lumaki siya sa Bardstown kung saan mahal siya ng kanyang pamilya. Nabuo na niya ang buhay niya roon. Marami ang nagsasabi na natatanging ina siya na para bang isinilang para doon. Isang bagay tungkol kay Crystal ay parang laging mahirap para sa kanya ang mga relasyon. Minsan na siyang nag-asawa noon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi iyon nagtagumpay. Hindi talaga niya mahanap ang taong tunay na nagmamahal at gumagalang sa kanya kung sino siya. Brooks, nang naging sila ni Crystal, may 4 na anak na siya. Ang pamilya ni Brooks ay may-ari ng 200 hektaryang sakahan sa Kentucky kaya marami silang ari-arian. Malapit talaga siya sa kanyang pamilya at isa sa mga kamag-anak niya ay pulis pa nga sa county na yon.
Binalikan ng mga investigador ang mga huling ginawa ni Crystal at nagsimulang maghanap ng posibleng lead dahil sa kakulangan ng impormasyon. Ang kotse sa Parkway ay nakaturo sa E-Town. Mukhang may pupuntahan siya. Sinusundan namin ang ilang lead mula sa nanay at mga anak niya tungkol sa mga lugar na pinuntahan nila nung weekend na yon. Nung Biyernes, sabi nila, pumunta kami sa Walmart kaya magpapadala ako ng tao ron para kunin ng video. Sino ang nakausap niya sa Walmart? May nakausap ba siya? May nakaaway ba siya? Nagpadala rin ako ng tao para hanapin ang hiwalay niyang asawa. Baka may nasabi siyang mahalaga. Malalim ang ugat ng pamilya ni Crystal Rogers sa Bardstown. Ang kanyang ina, si Sherry, at ang kanyang ama, si Tommy Ballard, ay kilalang-kilala sa kanilang komunidad. Para maintindihan ang epekto sa komunidad, dapat mong balikan at unawain ang pinagdadaanan ng Bardstown. Noong panahong iyon, may 3 kaso na ng hindi nare-resolbang pagpatay bago pa man nawala si Crystal. Ngunit bigla isang inang may 5 anak ang nawala. Natakot ang mga tao at araw-araw silang naghahanap. Nakatuon ako sa pag-interview sa kasama niya sa bahay dahil siya raw ang huling nakakita sa kanya ayon sa mga kwento ngayon. Pumayag siyang pumunta at ininterview ko siya nung Linggo ng gabi. Kilala ko siya dahil tumakbo siyang sheriff nung nakaraang eleksyon. Isa siyang landlord, may ilang paupahang ari-arian. Isa sa mga halatang tanong ay, siya ba ang namamahala ng mga paupahan? May nagreklamo ba? May nagbanta ba sa kanya? Sa simula, parang ipinahiwatig niya, kahit hindi tuwirang sinabi na iniisip niyang baka umalis lang siya para magpalamig ng ulo. Ang pag-uusap ni Brooks Hawk sa mga investigador noong Hulyo 5, 2015 ay labis na nakaapekto kay lead detective Jon Snow. Sabi niya, normal lang ang Biyernes na yon. Dinala niya ang 2 bata sa ama nila, pumunta sa Walmart at nakauwi bago siya dumating. Sabi niya, matagal na nilang planong pumunta sa bukid noon kasama si Eli, bunso nilang anak. Kaya sinabi niya sa amin na umalis sila sa kanilang bahay at nagtungo sila papunta sa bukid. Sabi niya sa akin na umalis sila doon bandang alas 11 hanggang hating gabi at umuwi na raw sila. Pag uwi nila, nagising pa raw si Eli habang siya ay natutulog. Kinabukasan paggising niya, wala na siya roon at si Eli ay katabi pa niyang natutulog. Wala na ang kotse niya, pero hindi siya masyadong nag-alala dahil umaalis naman siya noon dati. Kapag nag-aaway sila, kaya natural lang na tinanong ko kung nag-aaway ba sila at sinabi niyang hindi raw sila nag-aaway. Mapapaisip ka, bakit mo sasabihin na umaalis siya tuwing nag-aaway kayo kung hindi naman kayo nag-aaway? Muling pinatawag si Brooks Hawk noong Hulyo 8, 2015 at dito nagsimulang maging interesante ang mga pangyayari. Gagawin ko ang lahat, hindi ko kailangan o hinihingi ng abogado. Wala akong kasalanan at handang makipag-usap sa kahit sino. Pero para sa akin, nagsisimula na itong maging katawa-tawa. Hiniling ko kay Ginoong Hawk na magsulat ng pahayag tungkol sa ginawa niya nung weekend, lalo na nung Biyernes. Ibigay mo lahat ng detalye na kaya mo. Maglalaan muna ako ng sandali para basahin ang mga pahayag mo. Ayos lang yan, alam mo sinubukan ko talagang masaklaw ang lahat ng kaya ko. Kung inuutusan kitang magsulat ng pahayag tungkol sa ginawa mo 3 araw na nakalipas, lalo na dahil may mahalagang pangyayari noon, inaasahan kong maisulat mo ng maayos ang ginawa mo noon. Wala sa mga isinulat niya ang may kinalaman sa hinihiling naming pahayag. Tungkol talaga ito sa araw-araw niyang ginagawa. Ayon sa kapitbahay, dumating siya 5:15, umalis kayo papuntang bukid at dumating doon 19 na minuto matapos ang alas 7. Pagdating mo sa bukid, alam mo bang may ibang tao bukod kay nanay mo? Hindi ko alam. Hindi kami tumigil sa itaas, dumiretso kami pababa para tingnan kung nandun ang mga baka. Pagdating nila sa bukid, nakita nila ang ina niyang si Rosemary Hogg na nakatira roon, ngunit hindi sila nag-usap. Sinabi niya na sila ni Crystal at Eli ay naglakad-lakad. Kakaiba noon dahil umuulan at basang-basa kami. Kayo, naglakad-lakad na kayo at paalis na. At base sa video, parang mga 5 minuto bago maghating gabi. Sige. Sa tingin ko, medyo gabi na para lumabas sa bukid kasama ang 2 taong gulang. Bukas pa rin ang paligid. Gagawa siya ng kahit ano, lalo na sa mga sanay matulog. Kaya mamaya sa umaga. Sabi mo, ikaw ang unang natulog, siya ay nagpuyat pa. Ano ang ginagawa niya?
Palagi siyang nasa telepono at naglalaro tuwing gabi pero di ko alam kung anong laro. May butas ang kwento niyang yan ayon sa mga investigador. Malalaman din namin na matagal nang naka-off ang telepono niya nung mga oras na yon. Ang impormasyong ibinigay niya sa pulis tungkol sa kung nasaan siya noong at pagkatapos ng insidente ay magkakasalungat. Hindi ito sunod-sunod. Sobrang magulo ang paliwanag niya kung ano ang ginagawa niya nung weekend na yon. Sabado ng umaga, pumunta siya sa bukid. May ideya ka ba kung gaano kakatagal nandoon? Oo, kadalasan tuwing Sabado. Hindi ako nagmamadali. Kumain ka ba ng tanghalian? Di ko na gaano maalala. Alam ko kumain ako sa bahay ng Vexpay nung gabing yon kasi pinatawag niya lahat sa bahay ng kapatid ng nanay ko. Sa tingin ko sumabay tayong umuwi. Sumama ako kay nanay doon pagbalik ko pagkatapos nun. Ayon kay Brooks, kinabukasan matapos siyang mawala, nasa ika-4 ng July party siya kasama ang anak niya. Iisipin mo na sa ganitong krisis, hindi siya magpa-party na may paputok at hotdog, kundi hahanapin niya ang girlfriend niya. May pinuntahan ka pa bang iba pagkatapos mong umalis sa bahay ni Mama bago ka umuwi? Wala akong matandaan. Hindi ko hinihiling na maalala mo lahat, kuya, at napansin kong hindi pala ganun kalaki sa'yo ang pagkawala niya. Karamihan ng tao ay naaalala ang ginawa nila sa maghapon. Hindi ko alam kung nanay niya yon. Nakilala ko ang nanay niya sa gasolinahan. Isa sa mga araw na yon ang nanay niya, si Sherry. Umarada ako dun sa Murphy Station. Paglapit ni Sherry sa bintana, tinanong niya ako kung nakita ko si Crystal. At nung sinabi ko sa kanya na hindi ko siya nakita, hindi ko alam kung nasaan siya, at sinabi lang niya, Sabi niya pupunta siya sa istasyon ng pulis. sa tingin mo ba yun na nga, nakausap mo ba si Sherry nung araw na inireport siyang nawawala? Sabi niya sa akin. Oo, sabi niya may araw siya. Nausap niyo na ba ni Crystal ang paghihiwalay? Ibig kong sabihin, syempre nag-away na kami. Tulad ng ibang magkasintahan, minsan naging stressful din ang relasyon namin. Yun lang ang sinasabi ko sa'yo. Sobrang mahal namin ang isa't isa at yun ang ugat ng lahat. Inamin niyang nagka-problema sila sa relasyon pero mahal niya pa rin siya. Napansin na ito noon pa dahil ginamit niya ang salitang mahal dati. Ang kailangan kong harapin ngayon ay kung gaano kabuting ina si Crystal. Si Eli ay nasa lugar na puno ako ng pag-asa sa mundo. Ngayon parang mag-isang magulang na ako. Wala akong magawa kung hindi siya maibabalik. Isa sa pinakamahalaga sa buhay niya, kailangan niyang lumaki nang wala iyon. Ako naman sumasagot sa kalokohan. Maraming lakas at pagsisikap ang nasayang na sanay na gamit upang matulungan at maibalik siya ng ligtas. Hindi na ako makalabas sa kalsada nang hindi ako mapagkamalang masama. Malito, napakatapat ko sa inyo. Ang dami kong dapat asikasuhin at tapusin. At sino ang maghihirap pagkatapos? Siya ang magdurusa, mali yun. Handa na akong kumuha ng tagapagbenta sa subasta para maibenta lahat ng mga gamit na to para makasama ko siya tulad ni Crystal. Nandun ang tanong, bakit mo ibebenta ang gamit mo kung akala mo babalik siya? Medyo bigla-bigla. Nagkwento siya ng pahapyaw tungkol sa pamilya ni Crystal. Malinaw ang kanyang pag-aalala, ngunit tila mas para ito sa epekto ng nangyari sa kanila ni Eli kaysa sa pagkawala ni Crystal. Hindi ako nag-alala dahil nagawa na niya ito dati. Naiintindihan ko rin ng pamilya kung gusto nilang maglabas ng sama ng loob at mag-alala. Pero mas kilala ako ng mga taong ito kaysa sa nangyayari ngayon at noon pa. Tapos na at wala na ito, kayo rin. Pero talaga, naistorbo ako dahil hindi lang... Nabiktima rin ako at hindi pa maayos isip ko dahil pinoprotektahan ko si Eli. Wala akong pakialam kung nilalait nila ako ngayon. Dahil ang pangunahing focus at diin ko ay ang maibalik siya ng ligtas at sa lalong madaling panahon. Hindi siya mukhang nag-aalala kahit kaunti na nasa himpilan siya ng sheriff at pinag-uusapan ang pagkawala ng ina ng kanyang anak. Hindi iyon makatuwiran. May ilang bagay akong gustong talakayin.
Layunin nito na malaman ang nasa isipan ni Crystal para matiyak na wala siyang balak saktan ng sarili niya o gumawa ng katulad nito. Hindi si Crystal ganon. Hindi talaga ako naniniwala. Maging tapat ako sa iyo simula pa lang hanggang ngayon. Kung nagising ako ng Sabado ng umaga at wala ang asawa ko sa tabi, normal lang sa amin yun, pero baka hindi para sa'yo. Hindi ko alam, pero kung wala siya, tatawagan ko agad siya para malaman kung nasaan siya. Ilang beses lang niyang tinawagan si Crystal nung mga unang araw na nawawala siya. Hindi siya kumbinsido sa paliwanag nito kaya naisip niyang pabayaan na lang si Crystal imbes na palakihin pa ang sitwasyon. Kahit mukhang inosente ang paliwanag, kung hindi ka sinasagot o pinapakita matapos ang ilang oras o araw, may ibig sabihin na yon. Hindi nito may papaliwanag ang ugali mo kapag bigla na lang nawala ang girlfriend mo na parang bula. Hindi talaga nakakatulong ang mga telepono sa atin. Sa huli, ilan lang na text message ang meron tungkol sa relasyon nila. Siguradong hindi mukhang nag-away sila nung gabing yon. Para sa akin, ang pinaka namimiss ko sa mga telepono ay ang plano nilang pumunta sa bukid. Simula pa lang, plano na raw nilang pumunta sa bukid. Buong araw niyang sinasabi sa mga tao na lalabas sila para sa isang date night na walang mga bata. Pamilyar ka ba sa isang babae na ang pangalan ay Christina, Holly? Oo, alam ko kung sino ang tinutukoy mo. May ilang text message sila ni Crystal nung Biyernes. Sabi niya, may tagapag-alaga na tayo ngayong gabi. Unang beses naming walang kasama na bata sa matagal na panahon, kaya ayaw naming, alam mo na, wala kaming inaalaga ang bata, mag-e-enjoy kami. Bakit hindi niya pagsisinungalingan si Crystal? Hindi ko alam, hindi ko masasagot ang tanong na yan. Alam mo bang wala kayong planong kumuha ng babysitter nung gabing yon? Hindi. Di ko alam na umpisa pa lang, plano niyong pumunta sa bukid. Oo. Sinabi niya na ito ang unang date night nila matapos ng matagal at sobrang excited siya. Sabi niya sa amin na hindi iyon totoo. Sinabi lang daw niya iyon para hindi magselos ang ibang mga bata dahil sila lang ni Eli ang magsasama. May punto naman siya maliban lang na sinabi niya ito sa best friend niya na hindi naman nag-aalala o nagmamalasakit. May mga hindi pagkakatugma sa pagitan ng natutuklasan ng mga pulis mula kay Brooks at sa mga nalalaman na nila mula sa pamilya at mga kaibigan ni Crystal. Siya lang ang nag-iisang tao ngayon na kayang magkwento kung ano talaga ang nangyari nitong mga nakaraang araw. May mga hindi nagtugmang detalye sa text messages at salaysay ng saksi. Kaya gumawa ang mga detective ng timeline, mahalaga rito ang cellphone records. Isa sa mga kakaibang nangyari ay tawag sa telepono ng hating gabi ng Sabado. Nagtanong ako at tila tunay siyang nagulat. Nasa call log mo ito nung Sabado ng umaga. Mukhang may isang tawag sa telepono. Bandang hating gabi. Alam mo ba kung sino ang taong tumawag sa iyo bandang hating gabi? Naalala mo ba, Tom? May tumawag ba sa telepono? Tingnan mo telepono ko pero di ko maalala. Hindi ko maalala na may natanggap akong tawag habang pauwi. Maikli lang ang usapan sa telepono, medyo kakaiba na magkaroon ng 13 segundong tawag sa kalagitnaan ng gabi. Sasabihin niya, gusto ko makita ang numerong yon sa telepono mo. Wala akong kilala. Noon, numero lang ng telepono ang meron ako. Kaya tinanong ko, kanino ito? Sabi niya, hindi ko alam. Tawagan natin. Tawagan mo na lang. Ako si Steve Lawson. Sino si Steve Lawson? Isa siya sa mga nagtatrabaho para sa akin. Hoy Steve, hoy. May gagawin ako next week. Kailangan kita. Pagsagot ni Steve Lawson sa telepono, agad siyang nagsimula sa tila pinaghandaan na niyang kwento na parang kailangan niyang sabihin. Gusto ko lang sabihin sa'yo ang tungkol sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, Tol. At mas malala pa ang naranasan ko. Na-appreciate ko na sinabi mo yan. Pero teka, naaalala mo ba nung isang gabi, tumawag ka sa akin ng sobrang late? Naalala mo ba kung ano yung tinanong mo o kung ano yung kailangan mo? Hindi ko na maalala, sir. Hindi ko maalala, hindi ko naman hinihingi sa'yo yon. Mga numero para sa bahay niya. Para sa paupahang bahay. Opo, sir. Ano bang sinabi ko sa'yo? Kilala mo ba ako kaya ka tumawag? O bahala na sa lahat ng kristal na yan, patawad na lang. Nang ibaba ni Brooks ang telepono, sinabi ko, kung kasama mo si Crystal sa truck, bakit hindi mo na lang ibinigay sa kanya ang telepono? Binigyan niya ako ng kakaibang tingin
Halatang hindi niya inaasahan ang tanong at hindi alam ang isasagot. Kung kasama mo siya sa truck nung tumawag siya, bakit mo pa kailangang tawagan siya tungkol sa pagkuha ng mga numero mula sa kanya? Dahil ganun nga, nakadalasan ay hindi na siya nakikialam sa mga bagay ng ganong oras. Sigurado akong susubukan kong sagutin agad ang telepono. Para hindi na maulit. Madalas kasi pag alis ko, tulog na si Eli, alam mo? Sinabi niya lang sa akin na gising si Eli. Malamang iyon na ang sandali na naging malinaw na may kinalaman si Ginoong Hawk at si Ginoong Lawson sa pagkawala ni Crystal. Ngayon, alam na natin na posibleng sangkot din si Steve Lawson kasama ni Brooks, pati ang anak niyang si Joey Lawson. Magamas sina Steve at Joey Lawson na nagtatrabaho kay Brooks Hawk. Paminsan-minsan, tinutulungan ni Steve Lawson si Brooks Hawk sa ilan sa kanyang mga proyekto sa construction at gumagawa rin ng iba pang mga kakaibang trabaho. Pareho silang may kriminal na record noon at likas na hindi nagbibigay ng impormasyon sa amin. In-interview ko si Stephen Lawson ng ilang beses para hikayatin siyang dalhin ang cellphone niya dahil may search warrant kami. Tumanggi siyang gawin iyon. May alam ka bang gustong manakit sa kanya? Sa pagkakaalam ko, mabait siya at madaling mahalin, kaya wala akong kilalang gustong saktan siya. Nag-iba ang takbo ng interview nang biglang tumunog ang telepono ni Brooks. Tandaan, sa mga oras na ito, matagal na siyang nasa istasyon. Tumawag ang kapatid niyang si Nick Hawk, isang lokal na pulis doon. Patuloy kaming kumukuha ng video sa iba't ibang lugar sa rutang iyon. Pwede ko ba itong kunin? Sige, pakiusap. Kamusta? Hindi. Nandito ako sa taas, alam kong hindi mo alam. Nandito ako sa taas sa panayam na ito kasama ang detective, si Detective Snow. Sanay na akong hayaan ang mga tao sumagot ng tawag habang ini-interview dahil hindi mo alam ang sasabihin nila. Sinasabi mo ba sa akin na yan ang kailangan kong gawin? Alam kong hindi ako ganun, alam ko yon, pero sa pananaw ko, inosente ako, wala akong ginawang masama. Alam mo, sinabi mo na rin sa akin na may mga inosenteng nakulong, pero kung sinasabi mong umalis ako, tatayo ako at aalis. Hindi ako naniniwala na tumakas siya kasama ang ibang lalaki. Pagkatapos niyang makipag-usap sa telepono, may sinabi siyang sobrang interesante at mahalaga sa kaso. Sino sa tingin niyo ang iniisip niya? Nasabi ko na bang ako'y para sa'yo? Oo, nasabi mo na, sabi ko. Sabi ko, trabaho kong hanapin si Crystal, tama? Tama yan. Hindi ko ba sinabi sa'yo nung pumasok ka dito at umupo ngayon na ikaw ang pangunahing ini-interview ngayon? Oo, tama yan. Ikaw ang huling makakakita ng buhay mo, tama? Tiningnan ko ang timeline mo at ipinaliwanag kong may mga puwang doon. Kung sa tingin ni Nick na dapat kang umalis at gusto mong sundin ang payo niya, sige, umalis ka na ngayon. Sa ngayon, hindi pa kasali si Nick sa usapan kundi sa tawag lang sa telepono. Pero kapag sinabi niyang tingin niya niloloko mo kami, hindi ibig sabihin niloloko mo ako. Isinama niya ang kanyang kapatid na kung anong paraan man sa usapang ito. At ngayon, alam ko na kung sino ang kanyang kapatid. Alam ko na isa siyang pulis ng lungsod. Mas lalo lang naging komplikado ang kasong ito. Lalong gumugulo ang kaso habang si Brooks Hawk na ang pangunahing suspect. Marami pa ring tanong kaya kailangang kumpirmahin o pabulaanan ng mga detective ang sinabi ni Brooks. At isang paraan para magawa yon ay ang pagsasagawa ng polygraph test. Minsan ginagamit ng investigador ang polygraph test para malaman kung totoo o kasinungalingan ang sinasabi ng isang tao. Hindi malinaw ang resulta ng polygraph test ni Brooks. Minsan, itinuturing ng mga investigador na ebidensya ng pagsisinungaling ang hindi tiyak na resulta ng polygraph test o kaya'y pagtatangkang lokohin ng makina, kaya minsan ang hindi tiyak na test ay maaaring makasama sa isang tao. Samantala, ang kaso ay naging pambansang balita at si Brooks Hawk ay kinukulit ng media para sa panayam, ngunit si Nancy Grace lang ang pinagbigyan niya. Ginoong Hawk, salamat sa pagsama sa amin. Kailan mo na pagtanto Brooks Hawk na nawala na siya? Kinabukasan mismo, kinabukasan ng umaga. Kaya natulog ka buong gabi at hindi mo napansin na wala na siya? Totoo yun.
Ginamit ko ang lahat ng aking makakaya sa ahensya ng pagpapatupad ng batas para makalap ang lahat ng mga katotohanang kailangan para malinis muli ang aking pangalan. At napakahalaga niyan para sa akin. Nakakatuwa ang guesting ko sa programa ni Nancy Grace. Si Brooks, hanggang sa puntong iyon, ay halos iniiwasan ng lokal na media. Halos lahat ng organisasyon ng balita ay sinusubukang kunin ang kanyang panig ng kwento ngunit hindi sila nagtagumpay. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang buhay. Nagpapatuloy siya sa Bardstown na parang walang masamang nangyayari. Lumipat ang mga detective sa isa pang miyembro ng pamilya Hawk, si Nick Hawk. Ito ang kapatid ni Brooks na isang pulis, kaya kailangang alamin ng mga investigador kung ano ang alam niya. Lalo na dahil sa sinabi niya nang biglang tumawag si Nick at naputol ang panayam kay Detective Snow. Gaano kadalas kayong nagkakausap o nakikita ni Crystal sa mga taon? Halos siyang. Kailan ang huling beses na nakita mo si Crystal? Sigurado akong may pagkakataon. Nakita ko siyang nagmamaneho pero di ko matandaan kung nasaan ako noon. Kilala mo siya para alam mo agad kung nasaan ang kotse niya. Oo naman. Humingi kami ng tulong sa pulisya ng lungsod para mangalap ng video at maghanap ng mga posibleng saksi. Kailangan naming pag-isipang mabuti ito dahil posibleng sangkot sa krimen ang taong ito at nagtatrabaho pa siya dito, kaya dapat kaming mag-ingat. Kailan mo nalaman na wala si Crystal? Sa loob ng ilang araw, Paano mo nalaman? di ko alam kung sinabi ni Brooks o napanood ko sa telebisyon. Ibig kong sabihin, sa lahat ng bagay siya ang hipag mo at nawawala siya. Ibig mong sabihin, hindi talaga kayo nag-uusap ng kapatid mo hanggang sa parang masama na yon. Hindi ba? Kung talagang nag-aalala siya, tatawagan niya ang kapatid kong pulis. Alam niya dapat gawin. Tawagan ko siya para malaman ang nangyayari. Hindi ganun. Nakikita ko lang siya sa kalsada. Akala ko tinuturo niya pero wala akong pakialam sa ginagawa niya. Siya pa rin ang lumalabas na masama. Ito ang problema. Ilang araw bago nito, tinawagan ni Nick si Brooks. Sinabihan siyang umalis sa interview ng pulis. At ngayon sinasabi niyang hindi naman kami ganun ka-close. Sigurado akong nalilito ang mga investigador, malamang nagkakamot sila ng ulo at nagtatanong alin ba talaga? Inasausap kay Nick Hawk ay nagdudulot ng bagong gulo. Gusto nilang alamin, kasali ba siya at kung oo, hanggang saan ang kanyang naging participation? Biyernes ng gabi, ikatatlo huling beses daw siyang nakita, tama ba? Saan yun nangyari? Alam mo ba? Parang may nagsabi na sa Walmart daw yun. Nawala siya Biyernes, Sabado, ika-4, Linggo, ika-5. Oh. Doon siya na-report na nawawala. Hindi kanya tinawagan para humingi ng payo. Busy siya kaya bihira na kami mag-usap. Si Nick ay interesting dahil siya ay tagapagpatupad ng batas at posibleng kasabwat. Malinaw na gusto ng pulisya na tutukan kung naiimpluwensyahan ba niya ang investigasyon. Naalala mo ba nung in-interview siya? Oo nga. Tinawagan mo ba siya nung in-interview siya ng superior officer? Oo, alam ko. Bakit mo siya tinawagan? Alam mo si Brooks ay talagang maayos na makisama. Siyempre gusto mong makisama pero kailangan mo ring protektahan ang sarili mo. Hinarap din si Nick tungkol sa kanyang lokasyon at posibleng kaugnayan sa kaso. Siya tulad ng kanyang kapatid na si Brooks ay nagbigay ng hindi magkakatugmang mga sagot. Kaya may kayong lahat. Sinabi ninyong lahat na pumunta kayo sa bukid at sabay-sabay ba kayong pumupunta roon para magtrabaho o may kanya-kanya ba kayo? Kailan ang huling beses? Siguro kayong dalawa ay magkasama roon, nagkita kami roon. Magkasama ba kayong pumunta roon, nagkita ba kayo roon? Masaya lang siya na nandun siya. Naalala mo bang pumunta sa bukid? Nung gabi ng Hulyo 8. Hindi ko naalala. Sakto ring gabing in-interview ng pulis ang kapatid mo. May camera sana nahuli. Ang kotse mo. Sinundan ni Brooks Williams si Riley palabas. May pagkakataon ba na sabay kayong lumabas doon para sa isang dahilan? Hindi ko naramdaman yun. Ha? Naalala mo ba yung gabing yun? Hindi, malakas ako nun. Ano ang nangyari habang nandoon ka sa bukid? Oo, kung alam ko lang, sasabihin ko sa'yo. Sabay kayong dumating at umalis. Alam namin yon nung sinabi niya na siya ay naroon o wala sa ilang mga lugar sa ilang particular na oras. Nakuha ng pulisya ang surveillance video na nagpapakitang si Nick ay nasa ibang lugar gaya ng Bukirin na nagdulot ng problema sa kanya. Kinuha namin ang police car ni Nick ayon sa utos ng City Police Department at kumuha ako ng search warrant para maimbestigahan ito. Ano ang madalas mong laman ng trunk mo? Ngayon may karton akong kahon sa likod na puno ng form. May polybutyl interphthalate fire extinguisher.
Nung kinuha ng police department ang kotse mo sa bahay, ano ang laman ng trunk? Lahat ng sinabi ko sa'yo, may ordinaryong kumot para sa paglipat. Kinuha ko yun sa bukid, ginamit at balak ibalik pero nakalimutan ko na pagkatapos ng ilang araw. Yung isang bahagi ng kotse na interesado kami forensically sa simula ay yung kumot na yon. Narinig mo na ba ang aluminol? Alam mo ba gamit ito para makita ang dugo o ibang likido ng katawan? Bakit magmumukhang Smurf ang trunk mo pag inisprayan nila? May ilang parte sa trunk mo at kumot na yon. Ako may electronic. Wala dapat kahit sinong likido ng katawan sa trunk. Ibig kong sabihin, tanging paraan lang makapasok ang likido sa trunk ay kung may malapit na katawan. May dahilan ba kung bakit lalabas ang DNA niya sa trunk mo? Siguradong hindi mangyayari yon. Sinabi nila na walang ebidensyang nakuha roon pero hindi ibig sabihin na hindi mahalaga o nagamit ang kumot. Ibig lang sabihin nito, wala na itong halagang ebidensya ngayon. Tinawagan ka ba ng kapatid mo at sinabi na may ginawa siya kay Crystal? Hindi niya ginawa. May dahilan kaya kayo pumunta sa bukid? May mga anak siya. Ibig kong sabihin, wala talagang paraan na pagtatakpan ko ito para sa kanya. Sino pa ang responsable dito? Ibig kong sabihin, wala akong mga pangalan na maibibigay sa'yo bilang ideya. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang nangyari? Alam mo, hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero alam kong wala si Brooks na kinalaman dito. Hindi mo siya tinulungan maglipat ng bangkay? Hindi ko ginawa. Gusto mong makipagtulungan kaya ka nandito, tama? Oo. Sige, paano naman kung sumailalim ka sa polygraph halimbawa? Wala na akong tinatago ngayon. Makaraan ng ilang araw, sumailalim si Nick Hawk sa polygraph na nagdulot ng mas maraming usap-usapan sa umano'y pagkakasangkot niya. Nick, nasuri ko ang mga chart mo. Sa unang test, hindi ka pumasa at halata sa akin na hindi ka nagsabi ng totoo. Ang nagiging problema mo ay tungkol sa isang tanong. Ang tanong ay tungkol kay Crystal at lalo na doon sa kung alam mo ba talaga kung nasaan siya, tama ba? Panahon na para seryosohin mo ang natitirang buhay mo. Yan, 100% ang resulta ng pagsusulit mo. Doon siya naging defensive habang si Brooks Hawk ay kalmado at walang pakialam sa interrogation, kabaligtaran si Nick. Maaari kong patunayan gamit ang forensic na ebidensya na ang mga sinabi mo sa amin tungkol sa kung nasaan ka sa iba't ibang oras ay malinaw na hindi totoo. Pwede kang mag-deny, ayos lang yan. Agad silang nagkakaisa at sinasabing, iniisip ko lang ang sarili kong kaligtasan. Lahat tayo. Kailangan nating ituloy pa ito. Gusto ko sanang dalhin ito sa katotohanan. Ibig kong sabihin, parang wala ka na sa tamang pag-iisip ang mga paratang na binibitawan mo. di ka kasali dito. Talagang hindi. Nakikipag-usap ako sa kamag-anak kong nawawala at posibleng patay na. Nakapanood ka na ng panayam? Oo, tapat talaga ako. Naging 100% tapat ako. Pakinggan mo ang sinasabi ko. Naging 100% tapat ako. Kasi sinasabi mong nagsisinungaling ako, pero hindi. Alam ko ang totoo at kung ayaw mong maniwala, problema mo na yon, hindi akin. Ipinakita ko sa'yo. Pare, wala akong pakialam sa sinabi ng computer mo. Sige. Pakialam ka nga, bakit ka pa pumasok? Kasi tinatawag mo akong sinungaling. Hindi siya natuwa sa tanong nila, paikot-ikot lang siya. Ang kinalabasan noon ay sinabi ng polygrapher sa amin na naniniwala siyang sangkot si Nick at na itinapon nila ang katawan ni Crystal. Sapat na yon para matanggal siya sa trabaho sa pulisya. Nagkaroon kami ng pagdinig ukol sa trabaho ni Opisyal Nick Howe. Isinasaalang-alang ng alkalde ang ebidensya. Kanina lang ngayong araw naglabas siya ng pinal na utos at ang utos na yon ay nagtatanggal kay Opisyal Howe mula sa Bardstown Police Department. Sa isang kaso na wala kang bangkay at wala kang sandata ng pagpatay, wala ka ring totoong pinangyarihan ng krimen. Pakiramdam ko may malakas tayong circumstantial case dito sa Commonwealth ng Kentucky at ang Commonwealth Attorney ang magdedesisyon. Karaniwan, siya ang magdedesisyon kung kakasuhan ang tao o hindi. Sa ganitong kalaking kaso, tingin ko sapat na ang circumstantial evidence para ituloy ang kaso bago ako magretiro, pero hindi siya pumayag. Hindi nila nakasuhan sina Brooks, ang mga Lawson o sino man doon. Walang bangkay, walang ebidensya ng DNA kahit saan talaga. Wala talagang ebidensya na may krimen na nangyari. Ilang buwan tumigil ang kaso, walang balita o galaw sa investigasyon. And mga isang taon matapos mawala si Crystal, may nangyaring insidente na nagdulot ng maraming katanungan. Nang mawala si Crystal, ang ama niyang si Tommy Ballard ang pinakamasigasig maghanap.
Nobyembre 19, 2016 ay araw na di ko malilimutan sa aking karera. Nalungkot kami nang mabalitaan ang insidente sa Bardstown. Papunta sana sa pangangaso si Tommy Ballard kasama ang apo niya. Kakababa pa lang nila sa track nang biglang may putok ng baril na tumama sa dibdib ni Tommy Ballard at agad siyang namatay. Sa pagkakaalam ko, bukas pa rin ang kaso at iniimbestigahan ng Kentucky State Police Post Detective. Sa tingin ko, naniniwala ang lahat na konektado ito sa kaso ni Crystal. May haka-haka na konektado ang pagpatay sa ama ni Crystal sa pagkawala niya. Posibleng may nadiskubre siya. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap ni Tommy na maghanap ng mga sagot sa kaso ni Crystal, isa sa mga natuklasan niya ay isang tip na naging napakahalaga. May mga lumalapit sa Ballard para magbigay ng impormasyon. Agad kaming nakatanggap ng tip mula sa kapatid ni Crystal na may nakakita ng puting Buick na nakaparada sa gubat malapit sa bukirin nung nawala siya. Hindi namin alam kung paano ito konektado. Una, nag-post doon si Tommy sa Facebook na, nung kailangan naming malaman ang tungkol sa puting Buick na ito. Kaya hindi ito naging urgent hanggang sa malaman namin, parang nagkataon lang talaga, na pagmamay-ari pala ito ng isang kamag-anak ng nasa bahay. Ang malalaman pa lang namin kalaunan ay si Anna Whitesides na lola nila, ang may-ari ng puting Buick. Pagkatapos naming malaman na siya ang may-ari ng puting Buick, dinala siya ni Nick sa Louisville at itinapon ang kotse. Alam kong gusto ng komunidad na magmadali kami at may makasuhan agad. Iba ang pagtawag sa isang tao na suspek kaysa pagbibintang ng pagpatay. Lumipas ang ilang taon, 2018, 2019, patuloy pa rin ang investigasyon at nagretiro na si Detective Jon Snow. At ang sumunod dito ay halos kalahating dekada ng katahimikan. Napakakaunti ng impormasyong inilalabas sa publiko. Habang tuluyang inaako ng FBI ang kaso, Minsan lang naghahanap ang FBI noong 2021 tumagal ng ilang araw. Nasa isang subdivision sa Bardstown ito at focus nila ang bahay na pinapagawa ni Brooks Houck. Ang mga nakuha nila mula sa ari-arian ay panloob at damit pambabae. May ilan na natagpuan sa ilalim ng driveway at may ilan din na natagpuan sa ilalim ng sidewalk. Gayunpaman, hindi tumugma ang DNA kay Crystal Rogers. narito tayo ngayon matapos ang ilang taon at kaso na ng FBI ito. Brooks Houck, kapatid niyang si Nick at ang mga Lawson. Sila ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Crystal Rogers, ngunit wala pa ring kaso laban sa kanila hanggang ngayon. Noong 2020 natuklasan ng mga investigador, katuwang ang isa pang ahensya ng gobyerno, ang isang hindi inaasahang bagay. Dumating din ang Internal Revenue Service para magsiyasat. Kung may issue ng pandaraya sa buwis, ang FBI ay naghahanap ng iba pang maaring mag-ugnay sa mga Houck sa krimeng ito. Sa pagdaan ng panahon, napilitan ang mga investigador na suriin ang mga dokumentong ebidensya tulad niyan. Ang Internal Revenue Service ay may ibang mga mapagkukunan kaysa sa Federal Bureau of Investigation. Meron silang legal na paraan para magsagawa ng pagsisiyasat sa mga elektronikong kagamitan sa ilalim ng pag-iimbestiga ng mga krimeng may kinalaman sa buwis na nagresulta sa pagkakatuklas ng mga nakatagong recording device. Lahat sila ay nagre-record ng mga pakikisalamuhan nila sa pulis, nagre-record sila ng mga pag-uusap nila sa isa't isa, at nagre-record din sila ng mga pag-uusap nila kasama ang kanilang mga abogado. Talagang kakaiba yon. Alamin mo yan, bata. Sinunog mo siya. May mali ba doon? Malalaman nila ang recorder kapag nag-search warrant sila sa bukid. May recording ni Nick ng grand jury at ng nanay niyang si Rosemary Houck. Ilan sa mga random na usapan ay naging mahalaga dahil may naibunyag silang impormasyon na di sinasadya. Sa isang recording, tinanong ni Rosemary Houck kay Brooks, "Paano naman yung kumot?" At sabi niya, "Ayos lang." Sa huli, nalaman naming ang kumot ay yung nasa trunk ng kotse ni Nick. Ang Federal Bureau of Investigation ay nagsagawa ng daan-daang bagong search warrants at interview, muling sinundan ng lokal na pulisya at gumawa ng bagong paraan. Pero lahat pa rin ay sumusunod sa mga lead na binigay ni Detective Jon Snow. Kinokolekta nila ang lahat ng ebidensyang nakuha ng lokal na pulisya, masusing sinusuri ang bawat bahagi nito, ginagawa nila ang lahat ng paraan, kabilang na ang paggamit ng mga bagong teknolohiyang kagamitan.
Nung panahong iyon, may reverse location technology ang Google na nagpakita ng location ni Brooks kahit pinatay niya ang location services ng kanyang telepono. Sinabihan niya rin ang pamilya niyang gawin iyon nang hindi nila alam na sinusubaybayan pa rin sila ng Google nung una. Interesado ang mga investigador kay Steve Lawson dahil sa 13 segundong tawag pero wala silang krimen o pagkakamaling maiparatang sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, lalo silang naging curious kung bakit niya tinawagan at ano ang ugnayan niya kay Brooks Hawk. Malalaman din nila pagdaan ng panahon na nahirapan talagang manahimik sina Steve Lawson at Joey Lawson. Nakapanayam ng mga investigador ang dating kasintahan ni Steve Lawson na nagsabing narinig niyang pinag-uusapan ni na Steve at Joey ang paglilipat ng bangkay. Nang sumali ang Federal Bureau of Investigation, muli nilang sinuri ang talaan ng tawag sa telepono. Sinuri muli ang mga talaan ng tawag sa telepono ni na Brooks Hawk, Steven Lawson at Joey Lawson. At ang natuklasan nila ay tumawag si Joey Lawson ng 2 beses kay Steve Lawson nung gabing nawala si Crystal. At bumabalik din ito kay Steve Lawson. Nagkasignal ang telepono niya mula sa mga tore malapit sa iniwang kotse ni Crystal. Hindi ako sigurado kung lubos nating nauunawaan ang papel nila. Hindi ko alam kung nakuha natin ang buong kwento tungkol sa kung saan sila nasangkot. Inaakusahan silang kasabwat sa pagpatay. Ibig sabihin ay may ginawa at pumayag silang tumulong para mangyari ito. Nasangkot sila sa pakikialam sa ebidensya, partikular sa paglipat at pagtanggal ng kanyang sasakyan mula sa tirahan niya. Napunta ito sa Bluegrass Parkway kasama ang sasakyan. At alam mo ano pa ang mas nakakasira? Inamin ni Stephen na sinundo niya si Joseph mula sa Bluegrass Parkway at inilipat ang upuan ng driver sa kotse ni Crystal para magmukhang mas mababa ang nagmamaneho. Inaakusahan silang sinadyang pababae ng gulong ng kotse para magmukhang staged ang eksena. Ayon sa isa pang empleyado ni Brooks Hawk, sinabi ni Brooks na gusto niyang alisin si Crystal habang sinabi ni Joseph Lawson na bubunutin niya ang mga ngipin nito at pababayaan na lang sa mga baboy ang natitira. Kahit hindi matibay ang ebidensya, nadadawit pa rin sina Brooks, Hawk, Joey at Steven Lawson. Matapos ang 8 taon ng pagkawala ni Crystal, saka palang may sinampahan ng kasong kriminal kaugnay nito. At iyon ay dahil sa pagsisikap ng mga federal agent na tanggalin ang taga-usig ng Nelson County na ayaw magsampa ng kaso kung walang katawan. Noong 2023 binuo ang grand jury kung saan tumestigo si Steve Lawson tungkol sa pagkawala ni Crystal. Stephen Lawson, sa huli pinatawag siya ng subpoena sa grand jury at doon ko siya hinarap tungkol sa tawag sa telepono. At talagang parang nagkukunwari siya at sinusubukan niyang magpanggap na hindi niya alam kung anong tawag sa telepono. Tapos bigla niyang sinabi, oo, naaalala kong nakausap ko siya tungkol doon nang hindi ko namamalayan. Lumalabas ang pagkakasangkot niya dahil sa pag-iwas niyang sabihin ang nilalaman ng tawag sa telepono. May special na grand jury na binuo para usigin si Brooks Hawk. Noong unang Setyembre ng taon, inaresto si Joseph Lawson at sinampahan ng kaso ng sabuatan sa pagpatay at pakikialam sa ebidensya. Inakusahan si Brooks Hawk ng pagpatay at pakikialam sa ebidensya at nakakulong siya na may piyansang $10 milyong. 3 buwan ang lumipas, kinasuhan si Steven Lawson ng sabwatan sa pagpatay at pakikialam sa ebidensya. Mahalagang tandaan na sa oras ng pagre-record, wala pang opisyal na kaso laban kina Nick Hawk o Rosemary Hawk kaugnay sa kasong ito. Masaya ka dahil doon pero nakakatakot din kasi alam mo dito na magsisimula kung ito na ba ang simula o ang katapusan ng kasong ito, tama ba? Alam mo magkakaroon pa rin ng resolusyon ang kasong ito kahit hindi ayon sa inaasahan mo. Malinaw namang dapat ay guilty ang hatol. Isang dekadang kaso na humantong sa paglilitis ng 3 lalaki dahil sa pagkawala at hinihinalang pagpatay kay Crystal Rogers. Noong Mayo 2025, si Esteban Lawson ay napatunayang nagkasala sa sabwatan sa pagpatay at pakikialam sa ebidensya. Pero makalipas lang ang 1 buwan, dumating na ang matagal nang hinihintay na paglilitis kina Brooks Hawk at Joseph Lawson. Malungkot talaga ang kasong ito. Isang batang babae, 35 taong gulang na may 5 anak ay nawala. Hindi sila lumabas para sa isang romantikong pagkikita. 15 ng Disyembre, 18 ng Disyembre ng gabi.
Si Brooks Hawk ay lumilipat mula sa Hawk Farm, kanyang tahanan. At wala siya sa truck na yon. Hindi siya uwi kasama niya. Ipinakita namin ang ebidensya gamit ang iyong talino at sentido komun na siya ay namatay sa kamay ng malupit na mamamatay tao. Gaano man katagal o kakomplikado ang investigasyon, mahalaga para sa hurado na maintindihan ang papel ng bawat taong kasangkot. Brooks Hawk ang kapatid niyang si Nick Hawk at sina Joey at Stephen Lawson. May narinig ka bang usapan ni na Joseph at Steve Lawson tungkol kay Crystal Rogers? Oo, narinig kong nag-uusap sina Steve Lawson at Joey Lawson tungkol sa paglipat ng katawan sa Hawk Farm gamit ang skid steer. Maraming bagong impormasyon ang lumitaw sa paglilitis. Nakakamangha para sa akin na makita kung gaano karaming impormasyon ang naitago ng mga investigador. Sa tingin ko, masakit para kay Crystal na pumasok nung gabing yon na akala niya ay romantic date nila ni Brooks na walang mga bata. Isang babae ang nakaramdam na parang bumabagsak ang relasyon nila at ang ipinangakong date night ay naging sinag ng pag-asa. Ayon sa mga piskal, plano lang daw ito para mahikayat siyang pumunta sa family farm. Habang nakatira ako doon, hindi ko nakita sina Rosemary or Nick sa bahay. At nung linggong yon, nawala si Crystal. Nakita mo ba si Nick sa bahay ng akusado? Oo, ako at si Rosemary nakita ko sila doon madalas. May isang araw na nakita ko mismo na pumarada ang kotse ni Rosemary sa driveway. Pagkatapos noon, pumarada ang kotse at pinaikot nila ang mga sasakyan. Sumakay si Nick sa likod ng kotse, kinuha ang 2 bag, inilagay ang mga ito sa kotse ni Rosemary, at pagkatapos ay bumalik siya para kumuha pa ng 2. Buti na lang sinabi ng usisero naming kapitbahay na bihira pumunta sina Rosemary at Nick sa bahay ni Brooks dahil hindi sila magkasundo ni Crystal. Nakatanggap kami ng impormasyon na pumunta si Rosemary sa bahay ilang araw pa lang mula nang mangyari ito at dumating siya roon at itinapon ang ilang bulaklak na itinanim ni Crystal. May nakita ka pa bang iba kay Rosemary nung linggong yon? Naalala ko nung nakita ko si Rosemary na may pala tinatanggal ang mga bulaklak at tinatapon sa basurahan. Alam mo ba yon? Ang unang pumasok sa isip ko ay, kung iniisip mong uuwi pa siya, bakit mo tinatanggal ang mga bulaklak sa bahay niya? Hindi mo ba iniisip na makakasama yon sa kanya? Hindi mo ba iniisip na lalo lang masasaktan ang relasyon na yon? Sigurado siyang hindi na babalik si Crystal. Paano niya ito nalaman? Naaalala mo ba ang weekend ng ika-4 ng Hulyo? Opo, sir. Naaalala mo ba kung may naging pag-uusap ka tungkol kay Joey tungkol sa kotse ni Crystal na Sinabi niyang ililibing niya kasama natin tapos di na mahahanap next year. paano si Steven? Lalapit siya sa akin. Simula noon, gusto na ni Brooks alisin ang organic light emitting diode niya. Dito na papasok ang puting Buick ng lola ni na Brooks at Nick Hawk. Bakit? Dahil pinaniniwalaan na maaaring ginamit iyon para ilipat ang mga labi ni Crystal. Alam mo ba kung may nakuha sa Veer? Ako po, may nahanap na buhok sa sasakyan? Opo, sir. May buhok sa ulo na Caucasian ang katangian sa item 26 na natagpuan sa sasakyan. Sa ilalim ng mikroskopyo, ang buhok mula sa suklay ni Crystal Rogers ay magkapareho ng kulay at ilang katangian sa standard na buhok niya, ngunit iba ito sa standard na buhok sa item 63 na puti ang sukat. Pagkatapos makumpiska at maimbestigahan ang sasakyan, Ikaw ba ang nag-ayos para sa paggamit ng cadaver dog? Opo, sir. Si Jamie Brooks, isang detective, ay off-duty sa Louisville at aksidenteng nakilala ang lalaking may cadaver dog. Pumayag ang lalaki na dalhin ang cadaver dog sa paligid ng puting Buick at nagbigay ito ng indication sa trunk. May nakita kaming ilang hibla ng buhok doon. Hindi ito nagbigay ng DNA pero nagamit namin yon sa paglilitis para makatulong sa kaso. Ipinakita sa akin ang isang medyo maliit na paradahan. Binuksan niya ang paradahan at hiniling sa akin na halughugin ang lugar na yon. nilinis ni Ranger ang lugar mula sa mga buhay na biktima. Ibinigay ni Ranger ang huling tugon niya sa pagsasanay sa kanang likurang sulok ng Buick LeSabre habang nakaupo malapit dito at sinabi sa akin na doon niya naamoy ng pinakamalakas ang amoy ng labi ng tao.
Hindi lang forensics ang ebidensya laban kay Brooks Houck. Ayon sa dokumento ng korte, may motibo siya dahil di umano'y nagkaroon ng relasyon isang buwan bago mawala si Crystal. Ang depensa ay pinupuna ang mga saksi ng estado, investigation ng pulisya at sinasabing masyadong nakatutok ang mga autoridad kay Brooks Houck kaya maaring napabayaan ang ibang lead. Sang-ayon kami kay Fenster Lasowski sa mahalagang punto. Talagang nakakalungkot ang kasong ito. Mula sa mga unang oras ng investigasyong ito, si Brooks Houck ang naging tanging focus. Na ang presyon na ito ay kalaunan naging dahilan kung bakit napalitan ng mga hinala, palagay sa pantaha at mga teorya ang mga katotohanan at ebidensyang hinahanap natin sa sistema ng hustisya. Ito ang naging dahilan. Sa kasong ito, sina Brooks Houck at Joey Lawson ay nakaupo sa harap ninyo ngayon kinasuhan ng mabibigat na krimeng hindi nila ginawa. Akala natin patay na siya pero walang ebidensya ng sanhi o mekanismo ng kanyang pagkamatay. Ang isang kasong batay lang sa mga palatandaan ay wala pa ring bangkay, wala pa ring matibay na ebidensya. May napatay talaga, lalo kung sino ang may gawa nito. May pahayag na cross-trained ang asong sangkot. Maari mo bang ipaliwanag sa hurado ang ibig sabihin nito? Yung cross-trained na aso ay sinanay para maghanap ng buhay na tao at tukuyin din ang mga labi ng tao. Kayo po ba sir ang nagre-rekomenda ng cross-training para sa cross-certification ng aso? Hindi po sir, hindi ko nire-rekomenda. Sa kasong ito, kinuha ka namin para tingnan ang mga paghahanap ng pulis at mga ulat ng laboratorio. Tama po. Binibining... Tama po. Batay sa pagsusuri mo sa mga ebidensyang nakalap, may nahanap ba silang alinman sa mga fingerprint ni Joey Lawson sa kotse? Wala po akong nakita, wala po. May DNA ba ni Joey Lawson sa kotse? Wala po akong natukoy, wala po. Paano si Steve Lawson? Pareho lang. Pareho rin po, oh. May isang pares sa upuan ng driver na maring na test para sa DNA at isa pa sa sahig sa gilid ng driver. Tama po ba yon? Tama po ba? Na-test po ba ang mga yon? Wala pong ganun. Sige po, dapat po ba nilang na-test ng mga yon? O dapat po nilang ginawa yon. Meron po bang DNA ni Crystal Rogers sa dating Annabelle Whiteside's puting Buick? Wala po. Ang depensa ay iginiit na hindi sina Joey at Steve Lawson napunta sa Bluegrass Parkway. Sinabi nila na ang mga record ng cellphone na meron sila ay nagpapakita na maari silang nasa isang kalsada na katabi ng Bluegrass Parkway. Matapos ang 10 araw ng testimonya at mahigit 50 saksi, malinaw na mahirap ang trabaho ng hurado. Mula pa lang sa simula, maganda na ang pakiramdam ko rito. Di mo alam anong mangyayari kapag nag-usap ang 12 tao sa loob ng saradong pintuan. Pero talagang kumpiyansa ako sa kaso na inilatag ni Ginong Yang at ng kanyang team. Mga ginang at ginoo, hindi maintindihan ng hurado. Sabi ng bailiff, may desisyon na kayo. 4 na oras lang ang inabot ng 12 miyembrong hurado para magdesisyon. Commonwealth versus Brooks William Howe. Ang hurado ay napatunayang nagkasala ang akusado ng pagpatay. BYCE. Napatunayang nagkasala ang akusado ng pakikialam sa ebidensya. Kay Joseph Lawson, napatunayan din siyang nagkasala ng sabwatan upang pumatay. Napatunayan ng hurado na nagkasala ang akusado sa pakikialam sa ebidensya. Malinaw na circumstantial ang kaso dahil walang na-recover na katawan o saksi sa aktwal na pangyayari. Gayunpaman, malakas ang ebidensya laban kay Brooks. May motibo siyang patayin si Crystal, may relasyon na siya sa iba, at gusto nang umalis ni Crystal. Laging nagiging suspek ang nobyo o asawa dahil sa mga dahilan na ito. Lahat ng mga sangkap na yon ay naroon kay Brooks. Umiyak ako na parang bata nang mapanood ko ang balita. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Napaka-emotional talaga nung nakuha mo yung resulta sa dulo. Lalo na sa isang kaso na kung tutuusin, nagduda ka kung aabot ba talaga ito sa paglilitis. Alam mo na, hindi mo na talaga kaya. Kaya sa oras na ito ang hatol ng korte kaugnay sa kaso ni Ginong Lawson. Siya ay ikukulong sa isang penal na institution doon at mananatili ng 20 taon. Dinagdagan ng 5 taon ang sentensya niya dahil sa pakikialam sa ebidensya, kaya 25 taon na ang kabuuan.
Kaugnay sa kaso ni Jinong Hawk, ito ang hatol ng korte na siya ay ikulong sa isang penal na institution doon at mananatili siya roon habang buhay. 5 taon sa pakikialam sa pisikal na ebidensya sabay sa ibang sentensya habang buhay. Hindi mo naman talaga inisip ang iba, sarili mo lang. Sabi mong mahal mo si Ellie, pero kung totoo yon, hindi mo sana pinatay ang nanay niya. Isa siyang kahanga-hangang ina. Hindi karapat-dapat ang nanay ko sa kahit alin dito. Akala mo ikaw lang ang nasasaktan, perpektong pagpatay. Mukhang hindi ka kasing talino ng iniisip mo. Sa loob ng 10 taon, tiniis ko ang sakit ng pagkawala ng anak kong babae. Hindi ko pa nakita na umiyak ka kahit minsan. Binago ng kasong ito ang Bardstown at lubos na naging interesado ang buong komunidad. Sa palagay ko, malaki ang naging papel ni Sherry at Tommy Ballard. Lahat ay makakatingin sa kanila at makikita ang sarili nila bilang isang magulang, kapatid na babae, kapatid na lalaki, or mahal sa buhay at naramdaman nila ang kanilang sakit. Dasal ko na sana magkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin sa akin kung nasaan ang anak kong babae. At ngayon gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong kaawa-awang buhay sa kulungan kung saan ka nararapat. Si Brooks Hawk ay hinatulan ng habambuhay na kulong na may parole at umaapela na sa sentensya niya. Samantala, si Joseph Lawson ay hinatulan ng 25 taon at si Stephen Lawson ng 17 taon sa kulungan. Pero ang pinakamasakit, ang pinakatrahedyang bahagi ng kwentong ito ay maaring hindi na makamit ng pamilya ni Crystal ang ganap na katahimikan. Hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Crystal. Yan pa rin ang pinakamalaking misteryo sa kasong ito. Mahigit 10 taon bago umabot sa korte ang kasong ito. Sa tingin ko, maraming tao sa komunidad ang nag-alalang baka hindi dumating ang araw na iyon. Kahit may ginhawa sa pagkakakulong at sentensya kina Brooks Hawk, Joseph Lawson at Stephen Lawson, marami pa rin ang nais mas palalimin ng investigador ang kaso. Tinukoy ng prosecution sina Nick Hawk at Rosemary Hawk bilang mga hindi kinasuhang kasabwat sa paglilitis. Maraming tao ang nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari. At nariyan din ang tanong tungkol kay Tommy Ballard, ano ang nangyari sa kanya? Meron kayang makakasuhan sa pagpatay sa kanya? Palagay ko, unti-unti nang nakakabawi ang komunidad mula rito, mula nang may nahatulan. Sa tingin ko, marami pa ring mga tanong na hindi nasasagot at maaaring hindi na rin masagot kailanman. Mahirap tanggapin na baka di na natin malaman ang sagot.